Nag-umpisa pa lang kayo. Siguro kahit yan to. Marami naman po. Line 1, line 2, line 3, kakama ko yun. Kasi kailangan po din natin malaman dyan kung ilang percent ba yung phase and balance. Meron po rin alam kung paano mag-compute ng phase and balance based doon sa pagkakaklang niya. Meron po yung phase and balance. Kasi acceptable lang po yan. 10 to 20 lang po. More than doon, may penalty yun binabayaran sa distributivity. As bagsak ang power factor at saturated na transformer and then tumataas po yung harmonic distortion, yung TSD. Dalawa po yan ang voltage current. So anyway, isipin po muna tayo. So pag pumupunta po tayo sa site, kailangan pumunta po tayo ng working days at yung oras mga around 10 or 11 a.m. Bakit ko po nasabi yun? Dapat before pa lang mag-lunch, especially kung commercial o industrial sites yun. Kasi lahat kayo namaandar eh. Pagdating nag-one yan, stock nyo yung pang-operation. So hindi nyo makuha yung pinaka-average per phase. So 10 a.m. or 11. Pag nandito lang kayo sa gate, i-investigate na agad na saan po ba yung service entrance. Tinitingnan nyo yung transformer kung ano po yung KVA rating, picture nyo, ilang wire po ba yan, ilang perasong transformer. Kapag dalawa, ano pong tawag doon? Pag dalawa po kasi niya, dalawa. Open delta. Para may ibig sabihin. Pag triangle na tatlong transformer yun, isi-simplify lang natin. Actually, pwede natin ibigay yung lecture talaga yan, kaya lang maraming malito. So, simplify. Ang kailangan natin gawin, bilangin muna natin ilang transformer. Dalawa pa o tatlo. Pag dalawa, open delta. Kapag tatlo, ano po yun? Pwede pong closed delta or pwedeng Y system. So, tingnan nyo rin po kung ilang wire yung pumasok sa service entrance. Kung 4 ba o 3 o 5. And then, para ma-determine natin, kailangan natin pumunta mismo doon sa panel box sa main breaker. Sa entrada, no? Yung main panel breaker, kailangan natin picturean for data. Kasi siyempre, hindi naka-record yung kanyang main breaker. For example, nakalagay 1,000 ampere. So, alam niyo na kung anong CD dapat nandun. So, dapat tatandaan ito yan. And then, kailangan po natin ma-determine yung line voltage and phase voltage. Paano nga ba siya sinusukat? Balikan na po yun. Ito yung phase voltage. Ito ang line voltage. Line voltage. Ang pagsukat po nito, ground plus L1, ground plus L2, ground plus L3. And then susulat niyo po yung voltage yan. Typically, ang nominal na voltage niya nasa 133. And then, susukatin naman po natin line 1 plus line 2, yung voltage, line 2 plus line 3, and then line 3 plus line 1. Kung ganito po yung nasukat natin, ito ay pang tatlong transformer siya. Tapos meron siyang tatlong wire na
sabihin, 3-phase 3-wire. At ganito yung voltage reading niya. So, ayan yung delta 3. At close delta 2. So, anong inverter ang pwede sa kanya? Pwedeng mag-backing kayo. Pwedeng ito, yung 30 kilowatt. Pwede pong ito. Or pwede rin yung 12 kilowatt na nadidirect. Kaya lang, alam niyo na dapat ang gawin doon. Kung semi-compensate talaga 12 kilowatt, magpapalala kayo yung dalawa. So, paano ba nag-measure ng phase at line voltage? Ako, hindi ko ginagamit yung grounding bus ng panel. Kasi dito, nami-mislead yung mga nag-check. Imbis na makita nila yung corner grounded phase at mga highlight, nalilito sila, merong voltahe pa rin. Hindi mo makikita yung zero. Kasi merong mga tinatawag na lalo na sa mga open delta, dalawang transformer, highlight ang tawag. Merong isang phase na 208 ang volts. For example, line 1, nasa 120, line 2, 120, and then line 3, 208. Ang reading na yun, ganito yung binabasa. Ground plus L1, ground plus L2, ground plus L3. So, ito yung tinatawag na phase voltage reading. Ito, important po kasi ito eh. Kasi dito natin nalalaman kung may corner grounded phase or highlight yung 3-phase system doon. Lalo na kung delta, closed delta, or open delta. Kapag ganito ang nabasa nyo, wala siyang zero, at ganito yung mga line voltage, ang swerte nyo kasi madali itong configure. Madali itong configure. So, ganyan, na inverter, okay, magbabacking po kayo. Or it's either yung 12 kilowatt na pang delta. Kung wala nun, pwede yung mag-convert into yung nahati yung power. Pwede naman, but I suggest gagamit talaga kayo ng pang delta, pang Y. Para mas mabilis po yung pag-set up. So very important ito, ground plus L1, L2, L3. Kasi minsan, meron na rin ng away na imbis makatipid na doble yung bill, tumaas yung bill nila. Kasi nga meron siyang highlight. Meron na explanation na in-next ko, pero ito muna, i-explain muna natin dito. So, una, ulitin natin, check how many distribution transformer installed sa facility, kung ilan. At pangalawa, i-determine natin yung line voltage at phase voltage. So ito yun, phase voltage at line voltage. Kailangan ma-record din natin, susulat natin. Pero pag nag-measure ako, hindi ko ito ginagamit. Meron akong wire na ginagamit 15 meters. Gumagawa ako ng sarili kong grounding system para malaman ko yung totoong phase voltage. Kasi instead of 0, lumalabas doon 80 volts, 96 volts, 120 volts. For example, nag-measure ako, no? Ito yung probe. So ito po yung probe natin. Nakaset tayo ng AC. And then itong isang probe, nandun to nakakonect sa wire ng 15 meters ko na meron siyang 0.5 meters na copper rod na nakatusok doon sa tinangyan ko na soil. Yung magandang grounding. And then naka-elevator clip yun dito sa isa. And then ito yung pinang-point ko. Yan dito sa L1, L2, L3. Kasi ito hindi talaga ako gumagamit. Kasi may mga leakage na ito eh.
yung pagkakaban nito sa earth, may leakage na. So, nagkakaroon siya ng potential voltage. Kaya yung minsan na grounded piece dito, may voltage pa rin. So, sa ngayon, kung ganito muna yung nabasa natin, no, napakadali nitong install. So, i-data niya muna yan. Ang sunod na po natin gagawin, kailangan po natin ma-measure yung total current during peak times to determine the optimal inverter capacity for installation. So, kailangan po kasi natin makuha yung current per phase. And then, i-record natin. So, dapat meron po tayong data sheet, yung data information, at po-photograph po natin yung mga transformer, yung mga linya doon. And then number 3, analyze how the existing three-phase system helps. So dapat i-check nyo din po yung kanilang main distribution panel at kung ano yung pwede yung ma-suggest. Like for example, mag-additional kayo ng delta branch or y branch panel. Kung ang system nila ay hindi na maganda ba. Parang minsan kasi merong system, nasanggi mo lang ng konti, no? Talagang umulap yung mga electrical system nila, yung mga ilaw. And then you can offer additional services to optimize electrical systems. And then look for additional design points to be improved for renewable energy implementation. Kasi bago dapat tayo mag-install o mag-implement doon, kailangan talaga natin i-improve din yung kanilang mga electrical system. Kaya kung hindi, kami nag-measure pa nga kami yan, dinidata namin. So bago namin i-implement systems nila. So pwede na sa inyo rin eh, depende po kung paano yun sila i-offer. So, kapag nakagawa na kayo ng meron po dito na o wala pa kayong idea sa pagkuha ng current or paano malaman yung acceptable phase voltage, malilan nyo po yun. Sinama ko na rin po yung formula nun kung paano ko yung compute dun sa So ito po yung pagko-compute mo. Ang acceptable po kasi dito is 10 to 20. Pero more than 20, magkakaroon ng mga saturation at mga harmonic effect yung system. Kami nalalaman namin agad kapag overload yung site. Transformer pa lang eh. Pag nag-IR kami, inayaw namin yung mga transformer. Kita yung mga saturated. Nakikita mo yung terminal ng transformer. Maganda kung meron din kayong ganito. Yung infrared talaga. So yung ganito. So makikita niyo yung ilang instant, lalo na kung marami kayong stream. At nakikita nyo agad yung mga nag-overheat. Ito, nasa 20 plus ka eh. 20. Pero meron 7,000 na. Meron 7,000. Medyo high resolution siya. Yung 7,000 na yung makikita nyo doon. Maraming sumobra.
Pero pwede na. Pwede na. Yung sa pandemic, pwede rin po, huwag lang po yung thermostat ng pandemic. Kasi may nag-send po sa akin, sabi ko, brother, ilan ang temperature mo? Parang may pang temperature kita na yung kahit yung sa pandemic. Nag-send ng picture na sa gilid ng hits mo. Yung thermostat na pang-GB, yung digital. Yung kumisip. Yung So balikan ko po yun. So, for example, nag-clock tayo na around 10 a.m., 10 or 11 a.m. Sa line 1, meron po kayo nakuhang 40 ampere. Isulat po natin. Line 2, 30 ampere. And then line 3, 50 ampere. So, number 1 step, kailangan po natin makuha muna yung average. So, yung tatlo na to, ipag-plus natin. Pag nakuha natin yung equation, i-divide natin sa 3. So, yung average niya po ay 40. So, tandaan po natin. Ito po yung average. Ngayon, ang pangalawa, kailangan po kasi natin kunin yung deviation. So, sa line 1, gagamitin na natin itong average sa formula. Kasi pang-minus natin yun. So, sa line 1, 40 minus 40 equals 0. 40 minus 40, 0 yun. Ito. And then, 40 minus 30, 10. And then, 50 minus 40, 10. So, sino yung pinakamataas? Wala, 10 na naman. 0, 10. Kung meron ng mas mataas dyan, yun ang kukunin po natin, yung maximum deviation. So, tatandaan natin to yung average at yung deviation. Ngayon, gagamitin natin sila. So, imbalance percentage. Yung 10 na maximum deviation, divide by 40 na average, times 100 is equal to 25% imbalance. So, bad siya. Bad. Kasi yung mga ganito, meron na itong build-up ng mga harmonics. Kahit makikita niyo sa instrument meter nila, tumataas yung harmonics and then power factor niya, tumababa talaga. Minsan, mas mababa pa sa 0.7. Mag-i-implement pamay na. Kasi sir, ito naging reading mo sa kaya. Paano i-implement mo ng integration? Kapag ganito, pag nakita mo kasi ito, actually, nakikita ka na overblend. Mas maganda malaman nila yung system nila na meron ganito imbalance percentage. Kasi actually wala pa ng pagsusolar, malaki na yung kanilang consumption kasi nga minsan sa imbalance yung nangyayari. Nagkakaroon ng saturation ng transformer, so nagkakaroon ng penalty. Nagpe-penalty yan yung district utility. Kaya minsan yung mga naka 3-phase, usually konti lang ang load nila pero nagtataas sila, ang taas ng bill nila. Paano ba ang computation ng 3-phase? May nakakala ko ba ito? Para mabuo yung bill. Times 40. For example, line 1, line 2, line 3. Yung dalawang line mo, nag-current measurement ka using clock meter, 0, 0, tapos to 100. Hindi ka yung balance nun. Makikconsider yan yung 100. Pag napasa yun doon sa meter na may 100 doon, lahat yan 100 doon, 100 doon, 100 doon. Kaya very important mo yung pagbabalance sa system. Kung sino pinaka-highest po doon, yun yung
wala kang ganong load. Apply mo na lang yung may load sa'yo. Yan, pinipaitan na namin yan doon sa mga kapatid sa Manila. Even Meralco, actually ayaw nila i-mention eh. Pero yung katotohanan nila kasi yung mga kasama namin doon na Meralco at saka Selco, ganun yung mga nila, even sa Ormeco. So, kung sino yung pinakamataas doon, yun yung nakalagay doon sa nila, calculator. So, dapat ibabalance natin yung ating system as long as possible. Paano yung sa ipipili mo lang sa kliyente? That's true. Yung solar mo lang mag-correct ko, paano? Sa inverter kasi natin, no? Actually, papalaw lang niya din. Kung ano yung current ko, yun din yung bibigay nun. Ang mas maganda talaga, as much as possible, magkaroon din ng ito yun, no? Offer additional services to optimize. So, pwede nyo mag-create ng another branch na para may ayos yung system. Pero kung gusto mo talagang i-install mo na, minsan isipin mo parang walang effect yung solar. Tapos ang nasave lang nila parang 5 to 10% lang dahil dun sa phase and balance. Lalo na kung merong demand billing yung cycle. Yes, sir. Ibang branch. Yes, sir. Balance mo yung facing. Yes, sir. Tama po yun. Yung Delta branch, for example, no? Delta yung system, yung breaker, Delta branch. Ito na. So, parang ganito yun eh. Yan yung L1, L2, L3. Naka-automatic shuffle to eh. Naka-automatic shuffle yan. So kung may data branch ka na puro single phase, pwede mo po i-delay ka record. Kaya mahalaga rin po yung paghingi ng schedule loads. Kasi doon minsan nakalagay talaga yung, naka-state talaga doon yung mga load per branch. So very important po yun na kaya ang design nito, mapapasin nyo kayo ng isa liwag. Dahil naka-delta branch po yung proteins. Kaya very important po yung pagbabalance. Kapag kalimitan, no? Pero may malaking bagay, ito ganito setup. Pag malaki ang phase and balance ng system, ang ginagawa namin dyan, halos lahat ng load dinalagay namin sa UPS. Nahihiwalay kasi siya dun sa on-grid eh. Kasi kapag on-grid ka na, sinasabayan nila kung ano yung meron doon consumption. Pero kapag naka-UPS ka sa hybrid 3-phase, at naka-check yung asymmetric phase speeding, alam niyo po ba yan? Yung feature nila na asymmetric phase speeding. Kapag hindi balance yung system, siya yung nagpo-compensate. Pero dapat, ang mga load mo makapasok sa UPS, hindi doon sa main city. So, ibabalance yun. Kaya, lagi ko sinasuggest, dapat meron po kayo essential load. Kino-compensate niya yun eh. Hanap tayo ng asymmetric phase speeding, hindi ka nakikita na pagkakalang po. Kaya kung may mga time po kayo na magbasa-basa sa mga manuals, pwede nyo po lang pag-aralan din. Ito makikita nyo po. Malaking bagay po ito. Yung asymmetric phase speeding, kapag
naka-check yun, pag ang inverter mo 30 kilowatt, 10. Pero pag naka-check yung asymmetric phase feeding, pwedeng 15 kilowatt to, line 1, line 2, 15 kilowatt, line 3, 0 kilowatt, pwede yun. Ang mag-filter nun si inverter, siya yung mag-handle ng consumption. Kaya yung doon sa green side, 0. Wala siyang ginagawa ngayon. Ibig sabihin, walang reading. Kaya mas maganda merong nasa backup load. Ito yun. Ito. Nasa advanced function po yan. Ito, asymmetric phase feeding. Pag nag-director yan, meron niyang meaning dito. When the loads connected to the load port and have imbalanced distribution on the three phases, and the inverter is working in on-grid mode, enabling this function will ensure equal power absorption from the three-phase grid. Siya po, nag-adjust mo. Pwede pong tumulong actually dyan yung PP, yung grid, binabalansa. Kapag nasa load po yung inyong system, yung mga load. So, yan yung isang feature. So, kaya kasi nasuggest ko sa mga naka-hybrid system, tapos palagi nag-utilize ng hybrid full-on-grid even sa 3-phase. Hindi sila gaano makakakuha ng savings. Kasi siyempre, lahat ng grid mo, sino ba napakulaki? Hindi si Dio. Every time na may in-on ka ng mga equipment, si Dio yun. Tapos ang city mo, sobrang layo pa. So, bago magbasa ng city at bago iba to sa inverter, sobrang tagal na dinagtong pa ng layo. City. So, yun yung understanding doon. Siguro, number one natin na focus is hindi natin ma-overload yung inverter, but at saka madali ni-install, wala ka na gano'ng single revolution. So, hindi ka naman additional. Yun siguro yung but in terms of stability and performance, pati savings, I suggest utilize ng essential load. And then yung ibang excess power na malalakas, doon na lang sila sa OLT. Mas malaki savings mo compared sa mga full hybrid OLT. Mic po tayo. So, ilang meters mo allowed sa CT sensor? Sa hybrid, no, as direct connection yung topology ng CT, 50 meters pwede naman. Pero ang gamit namin dyan ay yung Royal Core na twisted, or kung wala po kayong ganung wire, pwede rin yung TF wire, basta nilagay sa conduit. Flat cord pwede rin? Hindi po. Ganda na yun, pero may harapan kayo sa power, hindi po siya ganun ka-process. Kasi yun ang gamit namin lagi. Flat cord? Pwede rin. Mas maganda po ang interface niya. Meron pong mga CT, kung pag napansin niyo twisted siya, ibig sabihin, yun yung pwede doktoran.
Merong CT katulad sa Istron meter, flat siya. Yan ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng doktoran yun. Kung nasaan yung CT, dapat yung Istron meter nandun din. Kasi meron yung iba nagsisetup eh. Inverter to, nandito yung Istron, tapos nandun kalayo yung CT. So dapat, kung nasaan yung CT, nandun yung Istron. Kapag mayroong Istron implementation, as much as possible. Nangyayari kasi pag masyadong malayo, dito lang mismo sa distribution box namin kinakabit. Sa distribution mo, Oo, yung city sensor. Isa naman, tatakbo pa ako sa metro sa labas, dito na ako sa distribution box naman siya. tapos ang CT nandun. Wala po, nasa ano lang. Sa distribution. Pwede na. Tapos okay yung pwede. So, yun. Next naman, Regarding sa loss naman, wala na loss of rating. Kasi tinakbo ng metro, malayo rin. Tapos dito mo lang siya lalagay yung city sensor sa box niya. Hindi mo ba mapabasa rin yung tinakbo mo? malayo din. May losses. May loss din yan. Meron din may loss din yun. At saka, for example, yung ganong kalayo, at doon may malaking load, at biglang nag-off, yung inverter nag-send ka ng pang, hindi ka na wala. Alam niyo sa pupunta ka rin doon, lalabas ka rin siya. Kasi yun yung nakikita ka nang hindi lumalabas, lalo na yung mga wala ng tulong city. Nangyari sa amin sa metro doon sa Malabo. Yung mga metro nasa taas. Yung grupo ko. Pero yung pinakabahay na gusto baba, which is tatakboy pa namin. Sabi, dito lang natin lagay. Sabi ko, hindi ko iwasan magkaroon kayo na reading or loss dun sa so, hindi pa rin ma-maintain yung zero fill nila. May mga iba po kasi factor sa mga series. Depende dito talaga. Pero, I suggest, mas maganda talaga na sa upload. Kasi lahat ng minerals, lahat ng starting power nandun sa battery ng mga yes, sir. City wire po. So, pwede naman po. Paano po? Sa software ng free second Wala po wire? yung city po, di ba po, wireless siya. Normally, pagka wire, nakakit natin sa free. Yes po. Pero yung Wireless? Ay, yung day, wireless. May silip po natin yung kung paano po kinokonect. Kailangan po kasi merong smart. Dapat po merong smart transmitter. May additional po yun. Pwede yun sa mga 3 years old inverter. Ilang taon na po ba yun? Pwede po yun. Huwag na po yung serial number na 2021. Yun po yung mga year. Kaya pati yung inverter, 25, ibig sabihin, na manufacture yung inverter, year 2025. Yun po yung starting. Yung sa side, nakikita po. So pwede po yan, maglalagay lang po kayo ng smart TX, yung transmitter. Mamaya po i-sisingit po natin yun, siguro after the brother. Dito. So paano naman kapag ang reading natin ay ganito. So kapag ganito ang reading, anong inverter ang pwede? Pwede po yung mag-delta banking tayo ng mga single phase. Tatlong single phase pwede po. Igagawin lang natin siyang delta topology.
or ganito ang inverter. Kasi ito, design talaga sa 3-piece delta. Open delta man or closed delta. Ito, ang tawag po dito, tatlong transformer, tatlong wire, closed delta po, tatlong transformer. Tapos 3-piece. Kapag dalawang transformer, yun po yung open delta. So, anong settings po kapag ganito ang nabasa natin reading? Balikat ko lang po yan. Grid mode, general standard, make sure ang frequency naka 6 Hz. And then grid level po natin ay 9 to neutral, 133. Dahil ito po yung nominal voltage ng pang delta o low voltage, 3 phase. And then 9 to 9, 230. Yung phase type, nagdedepende po yan sa site kung ano po yung phase rotation. Kung 0, 1, 20 to 40, ito po yung counterclockwise. Itong 0 to 40, 120 degrees, phase similar, ito po yung clockwise. And then make sure naka-check po itong IT system. Neutral is not grounded. Delta, wala namang neutral to eh. So, kailangan pa natin i-check. Ano po ba yung IT system? Hindi po yung information technology. Isolated ito yung mga grounding system. Yung mga TNC, TNS. And then, page 2. Make sure yung low voltage po natin kapag delta, open delta or closed delta man, dapat ito yung ginagamit natin grid level. Itong grid level na to, magpa-open delta or closed delta, dapat ito po yung pipiliin natin. And then naka-check. And then pag-prenes natin ito, itong araw, page 2. Yung page 2, meron po dapat tayo dito i-validate kung mas mababa yung voltahe. Kung hindi siya kailangan po kasi mas mababa po yun dito sa 133. It's either 120, 100, 95, or 90 volt, or 80. Basta mas mababa po siya dapat dito. So, low voltage sa normal connect, reconnect after trip, dapat ising nyo na lang po yung mga voltage na sinet natin. And then, once na masig po natin, pupunta naman tayo sa page 3. Sa grid settings pa rin po yan. And then sa LB1, LB2, LB3, make sure kung ano yung nilagay natin dito, ganun din po ilalagay natin. Ito kasi picture na ito sa ibang settings, magkaroon yung pagkakaroon. Make sure na kung 90 to, yung LB1, LB2, LB3, low voltage po yun, mga record. So, 90, 90, 90 po. Then pages 4, 5, 6, 7, lahat po lang may nakikita kayo naka-check. Pag-i-check po lang. Tapos, ito po, pwede nyo naman pong gamitin ito, i-utilize, pero ito yung pang manual override at saka iba rito ay para sa ibang countries na settings. Kung meron kayong PQA, pwede pa natin maset yung mga yung mga settings natin dito. Pero kung ang mas mainam, lahat na lang po na may naka-check, i-check po natin. Page 4, 5, 6, 7. So, ganyan lang po siya ang settings. Sa battery, alam niyo naman po pag-set sa battery.
support mode. And then for example, kung ganito naman po yung nabasa natin, no? So ground plus line 1, 230 agad. Ground plus L2, 230. Ground plus line 3 is 230. Or, ang pagkaka-check nyo ng site ay merong tatlong transformer at merong 4 na wire na pumasok. So ito ay 3-phase 4 wire. So para ma-validate natin, kailangan natin basahin yung kanyang line at phase voltage. So sa phase voltage, for example, meron po kayo nakuha. Pwede kong gamitin dyan na inverter ay yung 50 kilowatt na hybrid or 80 na mga high voltage battery input. Or yung 12 kilowatt natin na 3-phase ito, yung SG04LP3. Dahil ito ay design talaga sa Y system. Yan o. Ito yung rated input-output po natin. 220, 380, 400. Kapag Y system, actually napakadali itong install. Sa 3-phase, no, ito yung pinakamadaling install. Pero syempre, kailangan nyo din i-check yung phase rotation, yung current per phase niya, dapat may data pa rin po natin. So, paano ba tayo mag-set nito? Kapag ganito, bumili kayo ng inverter na talagang nakadesign sa Y, settings doon, kailangan nyo na lang i-double check yung grid mode, general standards, and then naka 60 Hz yung phase type at yung grid level kung naka 380 ba or naka 400 volt AC. Hindi kalimitan dito sa atin, kapag ganito ang setup, naka-check yung IT system. Pero depende ang nakaband ba, yung banded ba yung neutral at PE. Makikita niyo naman yung pwede yung magbasa ng voltage ground plus neutral. Pag may voltage, ano po kaya yan? Pag may voltage, may potential voltage. Ibig sabihin naka-internally grounded. Tapos ang neutral mo, hindi banded sa ground. Yung neutral niya nasa gitna. Kapag neutral at PE ay 0 volt, kailangan i-check. So depende po sa site, pero kalimitan po internal po yung neutral. Kaya naka-check. Kalimitan na ang mga so ang settings po nito, make sure na 60 Hz and then yung phase rotation at grid level ay kung 380 volt ba o 400. Paano po natin nalaman kung 380? Kapag ang voltahe niya ay line to line, nasa 385, 86, usually 380 yun. Kapag 400 volt, minsan 407, 405, 404, nasa 400 volt. So dito, by default, kapag ang inverter po natin ay Y system, usually kahit hindi na po kayo magbago dito. Even yung ginamit nga natin na inverter, just for example, may adjustment siya na pang delta, gagana na yun hanggang na yun, kahit hindi nyo na po ipalit sa dating configuration. Kasi parang ang ginawa lang natin dyan, in-adjust na natin yung dynamic range. Ina-adjust lang natin ito kapag delta configuration yung setup natin or sa closed delta or open delta. So even pang delta yung
doon, ang sunod na yung pang-Y system natin. So, mas madali talagang i-install yung Y, yung merong neutral. For example, meron po kayo ganitong na voltage na sukat. Ground plus L1, 134. Ground plus L2, 133. Ground plus L3, 0 volt na. Yung line 1, line 2 niya, 226. Line 2, line 3, 227. Then, line 3, line 1 ay 229. Kalimitan nakikita ito sa mga open delta, mga dalawang transformer. Pero minsan, meron din tatlong transformer close delta na merong zero. Bakit po kaya? Kalimitan, depende po yan sa facility, especially po yung mga hospital. Lalo na yung mga MRI, kailangan isang sa phase dapat may grounded phase kasi kailangan nyo lang MRI system. Kasi protection yun sa mga interferences. So kalimitan ng hospital meron na dito. At depende sa mga substation at areas kung saan nakalagay yung mga zero o grounded phase. Ang tawag dito grounded phase eh. Minsan nasa line 1 yan, minsan nasa line 2. Pero palagi kong nakikita na dito sa line 2 sa mga set up na namin. So kapag ganitong voltage, ano bang pwedeng inverter dito? Open delta. So open delta, low voltage yun. Kasi ito mo, pagbalik-balik ka rin natin yung pagsukat sa line voltage, 220 volt, ibig sabihin parang single phase na. So ganitong inverter type yun sa open delta. Ganito, or ganyan. Pwede po siya. Even yung 12 kilowatt na Y na kukontrol ng pandeta, actually pwede rin yun. Pero kailangan mo na i-strong meter. Kasi ito kailangan po natin ito ilagay sa gitna. Itong zero. For example, pag mag-implement po kayo ng ganito, at ito yung inverter natin, ang gawin po muna natin, no? Sa line 1, line 2, line 3, yung inverter natin, i-connect natin ang diretso. Line ng inverter, line 1, line 1 dito, line 2 ng inverter dito, line 2 rin dito sa grid, and then line 3 ng inverter dito, at line 3 sa grid. Parang straight connection, ganun po lang set up. And then kapag connected na yung inverter, try nyo po maglagay ng load. And then, kailangan po natin pumunta sa grid icon. So, ang kailangan muna natin gawin ay straight connection sa inverter terminal, grid line 1, kukonect natin sa line 1 ng NTP. Line 2 sa inverter, line 2 rin doon sa DU. At line 3 sa inverter, line 3 din sa DU. And then kailangan natin mag-load, and then meron tayo itong i-observe. Ngayon, kapag meron itong napansin na yung CP niya ay nagpula at nag-negative,